Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Ako, hindi magandang araw ko mga kabayan kasi napanood natin yung sinasabi ni Bungit, no, na wala pang hindi pa mandatory repatriate mga kabayan ang mga OFW diyan sa Middle East, no? Aba, ay grabe naman yan mga kabayan. Alert level 4 na. Wala pa ring anunsyo ang magaling nating Pangulo. Paano gagalaw mga kabayan yung mga embassy niyan kung wala pang anunsyo ang magaling nating Pangulo? Baka naganti to mga kabayan sa mga OFW kasi nakita niya noon na nag-announce or marami ang nakilahok mga kabayan sa Nuri Remittances. Baka ganon mga kabayan. At ito pa, matindi si Abante mga kabayan, mukhang makakabalik, no? Babalik bilang isang congressman na naman. Anong nangyari mga kabayan? Ang ini-issue nila yung citizenship ni Uy na which is bakit noon hindi na question yan mga kabayan. Yung citizenship ni Uy ay dating congressman din yan mga kabayan. Ngayon nila kino-question nung natalo si Abante mga kabayan. Abay, tapos tayo nito. Mukhang magkakaroon ng Quadcom 2.0 Yan yung maingay ngayon mga kabayan. At pangalawa ring Duterte Youth Party List. Anong ginawa? Grabe mga kabayan. Inano nila ng totoo, no? Pinulitika nila ng totoo. Palibasa taring Duterte Youth Party List mga kabayan. Talagang maingay, no? At isa rin to mga kabayan sa nag-file ng impeachment complaint na hanggang ngayon mga kabayan na hindi pa ina-accept ng lower house. Yan ng mga congressman diyan sa sa Congress mga kabayan. Yan yung mga pag-uusapan natin mga kabayan. Tayo kahapon ay absent, no? Hindi tayo nakapag bigay sa inyo ng video. Medyo na busy tayo mga kabayan, pero nakatutok pa rin tayo dito sa mga nangyayari sa ating bansa. At syempre, nakamonitor tayo mga kabayan diyan sa nangyayari ngayon sa Iran at saka sa Israel kasi nasa Middle East din tayo mga kabayan. Ay, nakakatakot to pagka ganyan mga kabayan yung Pangulo. Wala pang issue ng mandatory repatriation dun sa mga talagang kumbaga apektado na bansa yung nandiyan mga Pilipino sa Iran at saka sa Israel. Napakalayo mga kabayan sa panahon ni PRRD. Isipin ninyo nung panahon ni PRRD hindi pa man nagkakaroon ng mga missile, no? Meron na kaagad na nakaabang mga kabayan na mga eroplano, no, na gagamitin para ma-repatriate ang mga Pilipino at meron ding mga ship mga kabayan na nakaabang para sa safety ng ating mga kababayan. Pero dito kay Bungit mga kabayan hanggang ngayon wala pa. Baka naman mga kabayan walang pondo kaya hindi pa na-action na rin magaling na Pangulo. But anyway mga kabayan, bago tayo humaba sa mga bagong subscribers natin, maraming salamat mga kabayan. Sa mga hindi pa, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe na sa ganun maging updated kayo sa ating mga video. At syempre huwag nyo kalimutang i-like mga kabayan. Pakinggan muna natin itong sinasabi na to ni Bungit mga kabayan. Ito. We of course are watching our nationals both in Israel and in Iran. And as a matter of fact, we have already contacted all our nationals and asked them if they want to be evacuated. Ang naging problema natin, kinontak niya mga kabayan lahat ng mga Pilipino. Napakatindi. Kinontak pala niya lahat. Paano mo nakontak yung mga Pilipino? Napakarami nun mga kabayan. Isipin niyo nanonood pala to ng balita, no, kung ano nangyayari. Alert level 4 na mga kabayan ang nangyayari ngayon sa Israel at saka sa Iran, no, yung gera na yan. At kanina lang mga kabayan, no, kagabi, no, nag-launch ulit, no, ng pag-atake ang Iran mga kabayan. At balita, no, sa embassy ng Israel, no, na tagapagsalita, sinasabing meron daw mga nasakta na, no, na mga Pilipino. At yung isa mga kabayan ay malala, no, yung sinapit diyan sa nangyayari na yan mga kabayan. Pero itong Pangulo natin, ayun, papunta ng Japan. sa pag-evacuate sa kanila ay dahil sa gera, maraming sarado na airport. Kaya nag-ahanap tayo ng ruta kung saan sila mailabas. We generally leave it to each Kita mo mga kabayan, ngayon naghahanap sila ng ruta kung paano mai-evacuate, no, yung mga Pilipino na uuwi, no, sa Pilipinas. Kung yan noon mga kabayan ay naka-ready na. Alam naman niya mga kabayan. Siyempre meron silang mga news na nare-receive lalo pa tong Pangulo mga kabayan, may mga intelligence yan na sinasabi na magkakaroon ng gera, no, ang Iran at saka ang Israel. So dapat noon pa lang nakapag-prepare na mga kabayan. Ngayon walang ruta, hahanapan pa. Paano magkakaruta yan mga kabayan? Nandyan yung nagliliparan yung mga missiles. Individual or each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated.
Fermina, the Tapos, president also so ayan mga kabayan, bahala kayo, no? Ang labas nito mga kabayan, kanya-kanya muna. Kanya-kanya muna kayo. Tatanungin pa daw yung mga pamilya nyo kung gusto nyo nang umuwi o hindi. Paano yan mga kabayan? Sa tingin ninyo, yung mga OFW, kailangan pang magtanong sa mga pamilya, mga kabayan, para lang sabihin sa gobyerno na gusto na naming umuwi, nandun binubomba na nga mga kabayan. 'Di ba? Nako mga kabayan, ano gang pangulo are? Salay. Napakalayo niya noong panahon ni PRRD mga kabayan. Noon kay PRRD, hindi pa man ganon kalala, no? Hindi pa man nagbabagsakan ng mga missile, may nakaredy na mga eroplanong sasakyan ng OFW. Kung sakaling gusto na nilang umuwi, sa atin mga kabayan, wala pa. Shelter muna. Kawawa mga OFW. Isipin nyo, tinatawag na mga kabagong bayani, tapos ganito ang trato. Pero may balita naman mga kabayan, sabi nung bagong yung pumalit kay Arnel Ignacio mga kabayan, sa mga OFW na marirepatriate, meron daw 150,000 na makukuha, no? Hindi natin alam mga kabayan kung gaano katagal yon bago mo ma-receive. Nako, tunay. Pakinggan muna natin mga kabayan itong balita na to na si Abante ipapalit na. No, ipapalit kay Congressman Oy gawa ng aksyon. Yun nga mga kabayan, naging military pa, no? Naging US citizen mga kabayan. Dual citizen. Pero bakit hindi nila ibinibigyan ng aksyon? Kay Uy, abay urada mga kabayan. May ano agad tong mga to? Aksyon agad. Pagkakalaban mga kabayan, ang bilis ng aksyon nila. Kahit na ginusto ng mga taga dyan sa Maynila na ito yung maging congressman nila kasi nagnawa na sila kay Abante. Mga kabayan, 'di ba? Magpapail ka ng iyong kandidasi. Bakit inilagay nyo pa diyan George Garcia? Bakit hindi nyo na hindi nyo na disqualify dagad-dagad? Nasa ganon hindi na umabot sa ganito, mga kabayan. Isipin niyo, yung mga Pilipinong taga Maynila, binoto yan kasi naniniwala sila na may maibabago sa Maynila. At pangalawa, noon pa lang pagpapail niya ni Uy, mga kabayan, di ba may mga documents yan at binubusisi yan ng COMELEC? Bakit hindi nila nakita yon mga kabayan? Tunay na gumagana ang batas at rule of law sa Pilipinas at tinawag itong tagumpay para sa konstitusyon. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, hindi pa final at executory ang desisyon ng COMELEC Division kaya pwede pang iapela ni Chua Uy ang desisyon. Ganun din ang kaso sa Duterte Youth na may issue ngayon sa party list accreditation. Ayan mga kabayan. Yan yung sinasabi natin, no? Na talagang grabe umabuso tong mga nandyan ngayon sa gobyerno. Sipin mo, nanalo na ilagay ninyo dyan sa balota, nakapag-file ng maayos na kandidasi, tapos ngayon i-disqualify. Matapos kanselahin ng 2nd Division ang registration ng grupo kahapon. Sa at the forefront ng Billionario News Channel, sinabi ni Cardema na hindi siya nagulat sa naging desisyon ng poll body. Kahit naman po hindi tayo abogado, kahit yung mga tagapakinig natin na ngayon dito sa programa hindi abogado, makikita nyo pinopolitika lang tayo. Kasi kung tunay, yung sinasabi nila na hindi muna namin i-release yung certificate nyo, na proklamado kayo kasi may pending kayong kaso, yung ibang mga merong pending, nireleasean eh. Pero para sa mga nagsampa ng petisyon laban sa Duterte Youth noong 2019, isa itong long-awaited victory. Ayon kay Brela Serna, National Convenor ng Election Youth Watch Group na Kabataan, Tayo ang Pag-asa o KTAP, magandang hakbangin ito para mabigyan ng oportunidad ang mga party list na aniyay tunay na kumakatawan sa mga marginalized sector. It's been a long time coming para sa Duterte Youth na monolify na ang registration for over 6 years and 3 Dapat noon pa mga kabayan, no? Wala talaga, wala sa ayos mga kabayan ang nangyayari ngayon dyan sa COMELEC na yan, no? Talagang binaraso nila mga kabayan ang mga against ngayon sa gobyerno. At ang pinoproklama nila, no, ang pinapabura nila, itong mga, alam naman natin itong, ano ba to, kabataan youth ba ito? Ano ba itong, party list na to? Yan, yung mga mamumundok mga kabayan, yan ang pinapaburan ngayon ng COMELEC. Naku, ano bang nangyari ngayon mga kabayan dyan sa pamunuan ng COMELEC? Dapat mga kabayan, inaano na yan, ini-impeach na yan si George Garcia na yan. Imposible mga kabayan, sa dami ngayon ang lumalabas, no, na nangyaring dayaan, no, dyan sa eleksyon. Wala pa rin nagpapail ng case maliban kay Atty. Respicio. No, si Atty. Respicio lang mga kabayan ngayon ng kumbaga maingay na maingay pagdating dyan sa mga nangyari sa eleksyon. Dapat pati yung mga Duterte, no, na hindi pumasok, dapat nag-iingay na rin mga kabayan. At humanap ng ebidensya na talagang magdidiin dito kay Garcia na to, na kung saan talagang talamak mga kabayan ang nangyaring dayaan, bilihan ng boto, 'di ba?
Nakita natin yan mga kabayan. Maraming mga video na ginagamit yung ayuda sa pamimili ng boto. Walang aksyon ng Comelec mga kabayan diyan. Pero yung Duterte Youth, no, na noon pa mga kabayan ay congressman na nakapasok diyan sa Congress, may mga ID pa noon na ibinigay si Romualdez na sa katunayan ay Cardema ang ginagamit na pangalan ng asawa ni Cardema, no? Bakit ngayon nyo palang kukwestiyonin kung kailang nanalo na, 'di ba? Yan ganyan kalupit ang gobyerno natin ngayon. Tapos yung ating magaling na pangulo, parang walang pakialam sa mga OFW, no? Kumbaga parang gumagante sa mga OFW ngayon. So, kawawa ang Pilipinas, kawawa ang Pilipino, mga kabayan. So ayan, hanggang dito na lang muna mga kabayan natin video, no? Pinasadahan lang natin 'to ng kaunti. Nang sa ganun mga kabayan ay makapaglabas tayo dito ng opinion at reaksyon sa mga nangyayari ngayon mga kabayan. Yung impeachment na yan ang pinagpapatuloy nila ng kainaman na wala naman tayong mahihita diyan mga kabayan sa totoo lang, no? Yung 125 million, yun ang kanilang pinag-iigi na while billion mga kabayan ang nawawala sa kaba ng bayan. Dapat yun yung kanilang busisiin, like for example yung GAA na yan, yung PhilHealth at yung mga dinali nila dyan singit-singit na budget mga kabayan, dapat yan yung pinag-iigi ngayon ng gobyerno, hindi yung impeachment na yan. Kasi wala tayong makikita dyan mga kabayan sa totoo lang. Politika lang lahat ang nangyayari. Kaya walang magandang pag-asenso na nakikita sa bansa natin. Puro pangalawa tayo sa mataas ang krimen. Mataas mga kabayan ang nagiging utang ng bansa na wala man tayo nakikita na kumbaga mga proyekto na masasabi nating kumbaga pakikinabangan ng gobyerno. Ang dami pa ngayong mga lulong sa sugal dahil dyan sa online na sugal na yan, sa scatter. Noon mga dayuhan mga kabayan nagsusugal dyan sa online, ngayon mga Pilipino na. Nako, wala na talaga mga kabayan. So hanggang dito lang muna ang ating video. Ingat kayo palagi mga kabayan. See you na lang sa susunod at ingat kayo palagi dyan sa Iran at saka Israel. Nako, abang-abang kayo ng mga news kung ano ba ang balita, kung meron na bang mandatory repatriation. Ingat kayo mga kabayan.